Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre mag-uusap-usap na naman tayo at pag-uusapan nga po natin itong mga kaganapan kina Richard Fulkerson at syempre kay Maine Fulkerson. Marami po kasing mga komento ngayon ang kumakalat na kung saan nga po tayo po ang pinag-iinitan mga kaaldab. Well, unahin natin itong kay Lance at kay Justin. Ito daw po ang number one pelikula. Ibig kong sabihin na pelikulang kumita daw po talaga. Number one blockbuster, kumbaga. Ito yung sinasabi ko mga kaaldab. Kung ito nga po ba yung number one blockbuster, ano nga po ba yung pelikula ni Catherine? Bakit hindi ito ang naging number one at ang pelikula ni Alden Richards at ni Julia Montes ang naging number one? Ang 5 Breakups and a Romance. Di po ba? Bakit kaya ganun? Doon pala mapapaisip na po kayo. Kasi dito, wala naman po talagang padding na nangyari. Wala po talagang padding na naganap. Di po ba talagang nagsimula sa 10K, nagsimula uli sa 30K, napunta sa 50K, at yung pinakahuli 60K. Malalaman din natin yan dahil pag natapos na nga po yung third week ng 5 Breakups and a Romance, magkakaalaman na. Ito kasi dumaan sa proseso Di po ba? Marami siyang pinagdaanan na kung saan pati si Alden nabash Di po ba? Yung pelikula ba ni Kat, nabas po ba siya? Nabas dito si Alden dahil nga po sa mga ginagawa niyang pagbisita. Nagbibisita siya nga po siya sa mga cinema. Tapos siya po yung pinaka nagbebenta ng ticket. Di po ba? Marami nga pong issue na kumbaga grabe daw po si Alden. Matindi na nga raw po yung pangangailangan. Pati nga po daw pagbebenta ng ticket, pinasok niya na para makakuha ng simpatya sa mga manonood. Kaya nga po, yung iba nagsasabi na kung wala akong balak manood, pero nung nakita ko si Alden na nagbebenta ng ticket, napanood ako ng wala sa oras. Ginamit yan ng mga kritiko ni Alden na kumuha daw po ng awa si Alden sa mga netizen dahil nga po siya yung nagbebenta ng ticket. Kumbaga mas marami yung nanood dahil naandun siya. Hindi po yun pamamalimos, hindi po yun kumbaga namimilit, di po ba? Yung ginamit kasi ni Alden, taktika po yun para maakit yung mga netizen na panoorin nyo, maganda naman. Di po ba? Hindi siya namuwersa na hihilahin ka at may karapatan po yung mga netizen na pumili na kung panonoorin nila hindi. Di po ba? Kaya nga po ako natatawa na lang sa mga komento, sa mga reaksyon. Di po ba? Halatang halata naman po mga kaaldab na gawa-gawa lang po nila. Sabi ko nga po sa inyo dito po sa channel ni Mr. Destiny. Lahat naman po ng mga gusto nyo pong malaman, lahat naman po ng mga gusto nyong i-update, abay tumutok lang po kayo dito. Di po ba? Lahat naman po mapapakinggan ninyo kung ano yung latest, kung ano yung trending. Di po ba? Pero bago tayo magtuloy, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Mengay at Tisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Ngayon sikat na sikat din si Direk Irene. Halos maraming pumupuri po sa kanya dahil nga po sa pelikula niyan matagumpay. Diba ba? Yan ang sinasabi natin mga kaaldab. Kasi hindi ka naman pagpepiestahan sa social media kung yung pelikula mo pangit Diba ba? Kaya nga po mas maraming naapektuhan ngayon kesa sa pelikula ni Catherine. Yung kay Catherine tapos na di po ba? Nakuha na nga po nila yung dapat nilang kunin. Bakit marami nagre-react? Di po ba? Maraming nagko-komento, maraming nagsasabi ng ganito, maraming nagsasabi ng ganyan. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo dito po sa channel ni Mr. Destiny. Lahat ng mga gusto nyo mapanood,
lahat ng mga gusto nyo makita. Di po ba, pagdating sa channel ni Mr. Destiny, 101% yan. Kaya chill lang po kayo. Huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga binabato ng iba, pinapaliwanag ng iba. Ang importante lang naman po, maging updated po kayo. At dito naman tayo kay Mengay. Wala pa rin naman po makapagsasabi, magkokomento na si Mengay nga po lagi nagbibigay ng update kay Congressman Spotted. Wala naman po kasi makapagsasabi na kumbaga eto si ganito ganyan, eto si Mengay ang daming update, pabor na pabor kay Congressman Spotted. Wala pong ganon. Kaya wag po kayong maniniwala sa basta-basta sasabihin nila. Kasi ako naman po, kita nyo, ako nasa social media. Masasabi nyong yung mga sinasabi ko 101% totoo. Di po ba? Ang problema lang po, ayaw nila. Ang problema lang po, kumbaga, alam nyo na, sabi ko nga dito lang po sa channel ni Mr. Destiny, yung mga gustong mapakinggan, gustong mapanood, chill lang, di po ba? Ilan naman po yung importante ron kahit anong sabihin nila, kahit anong ipaliwanag nila, darating din po yung point, mapapaisip din po sila. Darating din po yung point na, oo nga no, Mr. Destiny, hindi ko na-expect, hindi ko ganto ganyan, etc. etc. Darating naman po yung point, atin pa rin po Kahit sabihin nila na ganito, kahit sabihin nila ng ganon, hindi po ba? Sa mga taong nagsasabi ng fake news ako, okay lang. Kasi alam ko naman po na galit lang sila sa akin. Alam ko po na kumbaga hindi lang matanggap nila na si Mr. Destiny lagi tayong binabasag kahit anong i-post. Kasi halata naman po na yung mga post ni Mengay, ini-edit niya lang. Halatang hindi talaga sila magkasama para lang makakuha ng simpatya, para lang masabi na sila naman naggumagawa siya ng mga ganun. Halatang halata naman po no. Ang problema lang po yung bitter. Di po ba? Bakit kailangan pong pang gumawa ng mga ganung post, mga ganung edited para lang makumbinse? Pwede ka naman mag-live, pwede ka naman mag-upload ng mga video, pwede ka naman magpakita ng mga kaganapan ninyo. Pero wala di po ba? Wala naman pong nangyayari na ganito ganyan, etc. etc. Real talk mga kaaldab. Bitter lang po talaga sila sa atin at wala naman po sila makipakitang ebidensya at resibo. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin mga kaaldab. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest po na i-upload po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.